Hello mga kamanay! Ako nga po pala si Cheryl Diana Pulikit at isa po akong Philippine domestic helper na nagtatrabaho habang nag-aaral dito sa bansang Kuwait. Ngayong araw ay naghahanda ako ng tanghalian namin. Ang ginagawa ko palang pagkain ngayon mga kamanay is mawash, shorba at saka salata. O, diba? San ka pa? Pagpasensyahan nyo na ang boses ko mga kamanay. Sa kadahilanan po ng ako po ay iba ang pakaramdam ko. Alam nyo na kapag babae ka ay dinadatan ka talaga buwan-buwan. Maliban na lang kapag menopause ka na. Hay buhay, hirap talaga kapag magtrabaho ka at nagbo-voice over ka pa mga kamanay. At gumagawa pa ng mga video o content at nag-i-edit ka pa. Sana all mga kamanay. Ayan po ang ginagawa ko kapag ako ay nagluluto. At ginagawa ko po talaga yan araw-araw. Maliban na lang sa Friday, araw ng day off ko, hindi ako gumagawa ng pagkain. Dahil yun nga ang day off ko at araw ko yun sa pahinga. At yun na nga po mga kamanay, iba yung pakiramdam ko dahil sa meron akong monthly na regla at hindi talaga maganda ang aking gising yan mga kamanay. Pero pinipilit ko pa rin. Kahit po ngayon, mahirap, masakit sa ulo at sakit sa puson, pero kinakaya ko pa rin, laban lang mga kamanay. Dahil isa lang naman ang mga layunin at intensyon nating mga Pilipino, kundi ang magtrabaho. At kahit pa meron ka pang naramdaman, pero sige lang, laban mga kamanay. Ganun naman talaga ang buhay at ganito talaga ang mga senaryo na ginagawa ng mga kababayan din natin katulad sa ginagawa ko. At sa mga baguhan na gusto at magnais na magtrabaho sa bahay, alam ninyo kailangan ninyo talaga na maging mahaba ang inyong pasensya. Palawakin ang inyong pag-iisip at pag-uunawa dahil yun po ang pinakamahalaga sa ating mga gustong makamit sa buhay at mga layunin natin. Siyempre, isa lang naman ang dahilan kung bakit tayo nandito sa ibang bansa upang magtrabaho at magpadala ng pera sa ating mga mahal sa buhay, sa ating mga pamilya. At kung pwede lang na maiwasan ninyo na makipagrelasyon kayo o jowa ba, alam nyo naman yan mga kamanay, hindi naman talaga yan mapipigilan. Kasi kung ang hayop nga ay naglalandi, how much more na tayo na mga tao. Normal lang po yun siya mga kamanay. As long wala po kayong pamilya na nasasaktan o inapakan sa Pilipinas o mga asawa. Meron man kayong maging karelasyon sa iba't ibang bansa ay kausapin ninyo ang inyong mga asawa, mga anak na ganito, na ganyan. Maging totoo lang po tayo mga kamanay kasi mahirap po talaga yung taong magsisinungaling. Malalaman at malalaman pa rin ang inyong mga ginagawa at ilalantad yan ng Diyos Ama na may lumikha sa atin. Kapag kayo ay merong sinaktan na tao at merong inapakan at sinasagasaan na tao, babayaran ninyo yan. Kahit ano pa ang gawin natin ay babalik sa atin kung ano man ang ginagawa natin sa ibang tao. Kasi hindi natin alam ang mga kwento ng bawat isa at hindi din natin alam kung ano ang mga nangyayari sa buhay ng bawat isa. Kaya kailangan po natin na igalang at irespeto ang bawat isa. Huwag po tayong magsisinungaling, huwag po tayong gumawa ng kwento. At lagi po nating tatandaan na ang Diyos lang ang nakakaalam. Kaya huwag po nating kalimutan na manalangin at magdasal sa Kanya. Gawin po nating kaibigan ang Diyos. Gawin po nating sandalan ang Diyos. Gawin natin ang Diyos na maging gabay natin sa ating hanap buhay. At tayo po ay gagabayan niya. Kahit meron pang dumaan na mga pagsubok ay hindi yung makakatinag at makakagalaw sa'yo. Dahil nandyan ang Diyos na umaalalay at umaagapay
sa'yo, sa atin. At kahit anong mga pagsubok na dumating man sa buhay natin ay huwag po tayong mapanghinaan ng loob at huwag po nating ikakasakit at ikakasama yun, dahil yun ay mga daan o pagsubok na iyong tatahakin hanggang sa katapusan ng ating buhay. So hanggang sa muli, marami pong salamat at sana po ay nagustuhan ninyo ang video na ito at meron po kayong natutunan sa mga ano ang dapat nating mga gawin at ginagawa sa ating trabaho bilang isang Philippine domestic helper na nagtatrabaho sa iba't ibang bansa. Hanggang sa muli, paalam and God bless us all and bye-bye. Thanks for watching.